Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karibin natin talagang eto nagsalita na naman po nagbigay na naman ng statement si Senator Amy Marcos yan mga karibin natin patungkol po dito sa pagtakbong presidente ni Speaker Romualdez sa 2028 pagtakbo ni Speaker Romualdez bilang presidente sa 2028 posibleng iniimpluwensyahan ayon po yan sa ating mahal na senadorang Amy Marcos yan mga ka-review. Eto po, panoorin po natin at pakinggan ang kabuuan ng balitang ito mula po dito sa Laban Kasama ang Bayan. Yan ha. Sa isang eksklusibong interview sa SMNI, sinabi ni Senadora Amy Marcos na simula ng pagkabata ng kanyang pinsan ay hindi nito pinangarap ang pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Talaga ba? Okay naman si Martin, ang barkada ko yung eldest brother niya. Pero si Martin, okay naman hindi ko maintindihan sinong kumukwertas dyan at bakit naging ganyan. Kasi parang pabanjing-banjing lang naman si Martin. Pero alam naman natin na iba pala na naging ganito. Siguro may... So, ngayon pa lang mga karibin natin ay binunyag na. Yan ha. Ni Senator Marcos, mga karibin natin, ang ugali ng kanyang pinsan, no? Pabanjing-banjing lang daw itong si Speaker Martin Romualdez. No? Pero bakit ngayon ganito na ang mga ginagawa? Nako po. Kung tayo po ay magkakaroon ng presidente sa 2028, yan ha. At pabanjing-banjing lang. Nako, dagot, baka ano ba sa palagay nyo? Ano ang inyong opinion, mga ka-review natin, ha? Tumutulok, may umuudyok, biglang nagkakaganito na nagugulat naman ako. Ginawa ang paglalahad matapos iniugnay ng Senadora si Romualdez sa kontrobersyal na panunuhol sa mga botante para itulak ang charter change. Sinabi ng nakatatandang kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagamat walang pahayag si Romualdez na nag-uugnay sa kanya sa bayaran o People's Initiative ay lumulutang naman ang mga pangalan at numero ng mga staff ng House Speaker sa nagtutulak ng tsa-tsa. Yun. Kasi yung mga huling mga text at yung mga huling utos sa iba't ibang distrito nanggaling na rekta sa opisina ni Speaker Martin. Nako. Nagtataka ako, may mga utos na kailangan isubmit na kahapon kasi deadline nga nila kahapon, yung January 12. Matatandaan na una nang ibinunyag ng senador na nakatanggap siya ng detalyadong timeline tungkol sa di umano'y plano para isulong ang charter change. Disyembre ng taong 2023, una nang sinabi ng House Speaker mula sa Visayas na itutulak nito sa 2024 ang charter change pero tututukan lamang ng Kamara ang pagrebisa sa mga economic provisions. Pero bago magbagong taon ay kalat na sa social media ang sumbong o mga reklamo mula sa iba't ibang distrito na pinangunahan ng mga congressman ang pagpapapirma sa petisyon. Yan nga po mga karibin natin wala po silang maitatago sa taong bayan kasi alam nyo naman po ngayon ng mga SOCMED, di ba? Mga iba't ibang social media platforms, talagang kung dati kayo lang po ang may kapangyarihan, no? Sa mga impormasyon, ngayon po pantay-pantay na po ang lahat, no? People can easily access, no? Kung ano man yung mga impormasyong gusto nilang malaman through the internet. Yan mga karibin natin, palakpakan po natin. Diba? Kasi hindi na po tayo mabubudol, pero bakit nabudol pa rin tayo? Ako, diba? Pero bakit nabudol tayo? Yun lang yung tanong. Kasi meron naman tayong mga paninindigan sa sarili natin, di ba? Pero minsan talaga, sabi nga ng iba, nasa huli talaga ang pagsisisi, di ba, mga karibin natin? Kaya nga, ngayon pa lang, di ba, pinaghahandaan na po ni Speaker Romualdez yung kanyang pagtakbo.
O sa 2028, di ba? Makaka-review natin na presidente. Ako, sana naman matuloy ka. Na nagsusulong ng Chacha. Malinaw po ang inihayag ni Senator Amy Marcos. In fact, she was quoted in one of the interviews na pinaunlakan niya na gusto niyang paimbestigahan itong reklamo mula sa Albay and even dito sa Quezon City at sa Makati na may mga gumagamit ng mga panloloko like gamitin ang AIX ng DSWD o yung assistance for indigents or individuals in crisis situation na hindi dapat kasama ito sa panloloko sa papirma-pirma at ang tupad ng DOLI. At kasama dyan, ang sinabi niya, ang nakakaiskandalo na 100 pesos na signature buying tantamount to vote buying, which is a gross violation of the Omnibus Election Code. Criminal offense po ito. At sinabi niya na hindi naman ito gagalaw kung walang pumupundo at walang nag-o-orchestrate at nagmamaniobra. At ang isang tinumbok niya, bagamat hindi, direktang si Speaker Martin Romualdez ang nagtutulak ng mga ganitong pagkilos, ay makita naman na ang mga staff na konektado sa kanyang opisina sa Kongreso like Jet Tronco, isa yan sa pinangalanan sa mga report na kumakalat, ang nagmumudmud ng mga pormas para po itulak sa mga barangay officials, mayors, upang pabilisin ang isang grand scheme of deception and manipulation dito sa papirma-pirma o tinatawag na Project PI nila. At sinabi niya na bagamat mayroong mga hakbang na ito, ang Senado ay malinaw na nakapokus sila kung posible mang magkakaroon ng charter change proposals sa konstitusyon sa economic provisions lamang. Limitado ito. At ito ay hindi sa pamamagitan ng isang grandioso at ginagastusan, may mga TV ads pa at napaka-questionable na mga uri ng galaw na tinatawag na Project PI o papirma-pirma na ngayon ay nabubuko na at isa palang malaking hakbang, Ma'am Lorraine. Actually, no, in reality, nasasayangan ako dito sa opportunity na to kasi I also believe that that 1987 Constitution should be revised already, di ba? Or marami, it's not working anymore, hindi na siya ganun ka-relevant. Kaya lang ginagamit ito para sa mga ambisyosong mga politiko, no? So, apparently, it's the speaker behind all of this so that he will be the highest, one of the highest officials in the land, either prime minister and then eventually yata may presidential ambitions. Yung presidential ambitions kasi, bahala na tayo doon. I mean, there's nothing wrong with it, no? I really think that a lot of politicians, yan yung ambition nila and that's perfectly fine, no? Pero to use the resources of government and to break the law, no, talagang binabraso at lahat gagawin. No? So, kung baga mga ka-review natin, parang desperado na po itong si Speaker Romualdez, no? Para sa kanyang ambisyon sa 2028. Kaya nga si Senator Amy Marcos po ay nababahala kasi baka hindi raw umabot ng 2028. Mayroon na tayong bagong Prime Minister, di ba, mga ka-review? Siya nababahala po kasi buti na lang at nandun na po sa Senado yung ano na yan na revision or amendments ang Constitution, mga ka-review natin, di ba? At kaugnay nga po dito sa kay Speaker Romualdez, mga ka-review natin, eto si Attorney Panelo, mga ka-review natin, nagsalita rin, no, about dito sa sinabi niya po na ang mga paraan ni Speaker Romualdez ang masama, di umano. Hindi ang pangarap niyang magpresidente. Nako, pakinggan po natin at kung ano ba ang laman ng balitang ito, kung ano ba talagang kabuuan, no? Kaya ito na po. Nagbigay ng komento si Senator Amy Marcos sa issue ng signature campaign para sa isinusulong na People's Initiative at sa posibleng pagtakbo ni House Speaker Martin Romualdez sa pagkapangulo. Yang si Speaker Martin, talagang gusto niya maging presidente. At hindi naman po masama na isipin ng isang politiko na gusto niya maging presidente. Siya nga gusto niya maging presidente. Gusto niya nga siya ang tumakbo nung nakarangalalan, hindi yung kapatid niya. Di ba? Lahat sila gusto, basta politiko ka, gusto ka maging presidente. Hindi masama yan. Ang nagiging masama lang, kung gagawa ka ng mga hakbangin, mga steps
na nakasisira sa makademokratikong pamamaraan. Yun ang masama. Pero yung mag-ambisyon ka maging presidente, hindi masama. So yan mga ka-review natin, talagang yun. Ano po ang inyong opinion doon sa sinabi ni Attorney Panelo, mga ka-review natin, na totoo naman, di ba? Hindi masama ang mangarap na maging presidente, di ba mga ka-review? At yung pamamaraan lang ni Speaker Romualdez, yung parang hindi talaga, di ba, tanggap ng taong bayan. Yan mga ka-review natin, no? So yan, ano po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload nating reaction video. Yan mga karibin natin, nasa description po ang mga full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kaya dito sa Laban Kasama ang Bayan. Yan mga karibin natin, no? Maraming salamat po.